Ito, may receive tayong Epson L5290 na may error na inkpad. Ayan. 5290, pwede rin tong 5190. Same lang sila ng procedure kung paano i-reset, pero magkaiba sila ng resetter. Ngayon, unang-unang gagawin nyo, kasi hindi na kayo makapag-print, nagpo-print kayo, photocopy o Xerox, biglang tumigil kasi nagkaroon ng error na ganyan. Tapos dapat ang lalabas sa computer, service required. Yun yung mga reset. Kailangan yung gamitan ng resetter tools. Ngayon, dahan-dahanin natin. Bago tayo pumunta sa computer niya or laptop, siguraduhin nakakabit ang USB cable. Hindi pwedeng mag-reset na naka-wifi kayo or wala ito. Hindi nakakonect sa computer. Kailangan nakakonect yan para ma-detect ng resetter yung printer. Baka sa taas nyo may connect LAN yun. Dito sa baba tayo. Ngayon, tulad niyan, nakakonect na. Ngayon, pupunta tayo sa computer natin. Ayan. Halimbawa, ito yung driver. Ra-right click natin to. Titingnan natin kung may pending. Mga piniprint natin na hindi natapos. Kaya, halimbawa yan. Ayan, nakita natin, wala. O di, kung mayroon dyan, i-delete nyo o remove muna. Pagka nakapag-reset na, saka na kayo ulit lagyan yan. Kaya yan, wala naman pending. Ngayon, titingnan natin ano yung error. O right click, printing preferences. Ngayon, yung iba nagtatanong, walang maintenance. Ibig sabihin po, hindi naka-install yung printer. Bali, ginawa nyo, plug and play lang, nakakapag-print naman siya. Pero wala kayong maintenance, wala kayong mga cleaning option. Ngayon, paano magkaroon ng maintenance? Mag-download kayo ng driver sa Google. O paano? I-type nyo lang po yung model ng printer nyo. Halimbawa, 5290, 5190 drivers. Ngayon, yung unang-unang lalabas doon, yun yung ida-download. Ngayon, pagka nandito na kayo, mayroon na kayong maintenance, pag chinik nyo yan, ayan, ito yung status, ito yung mga cleaning. O di ba, nagkaroon kayo ng option yan. Pag malabo ang print, mag-cleaning. Ayan. O dito tayo, titingnan natin yung status kung bakit siya inkpad error or hindi ka na makapag-print. Tingnan natin. Ayan, service required. Kaya ang gagawin natin dyan, i-reset natin, gagamitan natin ng resetter tools. Ayan, okay na natin to. Yun, nakasaksak USB, walang pending, binura mo na at nag-install ka ng driver. Kaya natin pinapagawa yung tatlo para maiwasan yung mag-reset na may error. Lalo na ang error niyan minsan, not responding, communication error, or yung resetter mo nagahang, nag-close kusa. Kaya pagka okay na yung tatlo, off na natin to. Ngayon punta tayo sa resetter. Ito yung resetter. Minsan, yung wala ito, nabubura yan. Minsan kapag hindi naka-off yung antivirus natin. Ngayon pagka nabura yan, ito lang yung gagawin nyo, extract nyo lang to. Ayan. Ngayon pagka yan okay na, yung pipindutin natin to, ito na yung lalabas. Ayan. Tapos, yan tingnan natin. Yan, 5290. Dito sa baba, para ma-detect 5290, ibig sabihin kasi nakakunik yung USB cable natin. Yung kanina na tinuro ko, kailangan nakakunik. Ngayon, pagka wala dyan, i-unplug nyo lang yun, tapos ibalik nyo ulit. Ayan, nandyan naman. Okay na natin. Tapos, okay. Tapos ito tayo, particular. Ayan. Waste ink pad. Okay. Ngayon, titingnan natin. Check natin para makita nyo kung bakit siya nagpapareset. Sigurado to 100% na. Ayan, check natin. Kita nyo? Naabot na yung max. Ayan o, 100%. Ngayon, para mawala yan at mawala yung error sa screen na inkpad, makapag-print na kayo, check natin to para matanggal na yung 100%. Yan, initialize. O, ayan, turn off printer. Yun, ganun lang kabilis, nakapag-reset na kaagad. Ngayon, wag kakalimutan kapag bubuksan yung resetter, kailangan naka-turn off lang muna ito. Ayan, no? Virus, tapos dito sa baba, manage. Yan, turn off muna to. Kapag naman nakapag-reset na, i-turn on nyo lang para may protection naman tayo. Ngayon, pag okay na yan, balik tayo sa printer. Ayan, nasa printer tayo. O, turn off natin para matanggal na yung nasa screen at makapag-print na. O, ayan, okay na. Tingnan nyo, pag inon natin yan, wala na yung inkpad dyan.
wala na oh. Dire-diretso na yan. Tapos makakapag-print na kayo. Ngayon, tatry natin mag-print kasi siyempre subukan din natin yung printout kung okay pa ba yung printout. Tingnan natin, mag-nozzle check tayo. Maintenance kayo ulit, punta kayo sa maintenance para makapag-nozzle check. Tingnan natin ha. Yan, 5290 at 5190, same lang po ng procedure paano i-reset, pero magkaiba ng receiver. Yan, napakalinaw po. Yan, tingnan natin yung printout. Pagka okay yung printer head niya, yung nozzle check niya, yan, ready to pick up na. Kaya yun, huwag niyo naman kalimutan i-like, i-share yung ating video. Mga hindi pa naka-subscribe dyan, naka-like, naka-share, yan, malaking tulong na po yan sa ating channel. Yan, tingnan natin. Ayan yung, di ba, wala nang impad, nakakapag-print na. Tingnan natin. Ayan may konting ganon, mag-cleaning kayo. Kaya napaka-importante nung naka-install yung printer, kasi pagka ganyan mo, pwede kayong mag-cleaning. Pag hindi naka-install yung driver, wala kayong option ng cleaning. Kaya yun, maraming salamat. Huwag mong kalimutan i-like, i-share ang ating video.